Marami tayong nakasanayan na iba't ibang anyo, kulay, hugis, amoy ng Christmas gifts. Ano ba ang paborito nyo, hinahanap-hanap? Let's search for other essential but abstract gifts of the birth of Jesus. Huwag tayong magpalimit sa mga material and well-defined meaning and forms of gifts dahil maraming abstract. At yan atin ngayong hihilingin sa Panginoon na ipakita sa atin para ating pakinabangan at maipamuhay. Other gifts of Christmas. Salamat Panginoon sa Paskuhan, sa ideya ng aming ipinagdiriwang. Nawa patuloy na lumalim ang pagkaunawa namin sa kahulugan ng pagkakapanganak bilang tao ng iyong anak na si Jesus. Maipamuhay namin ang mas mabubutit malalalim na kahulugan nito, lalong-lalo sa mga pang-araw-araw na pamumuhay namin. Kayo po ang mangusap, kayo ang magbigay ng mensahe sa aming lahat. Turuan niyo po kami sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Other gifts of Christmas. Matthew 1:18. This is how the birth of Jesus came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph, but before they came together, she was found to be pregnant through the Holy Spirit. Alam na natin to. Paulit-ulit, pabalik-balik nating ginugunita tuwing Kapaskuhan at sa ibang araw din naman. Pero hanapan pa natin ng iba pang blessing. Ito ang istorya ni Maria. Kasi simula pa lamang ng kwento, meron na agad conflict. Because she was pledged to be married. Sa kanilang kaugalian, dalawang points ang pag-aasawa. Isa betrothal, yung pledge, and then the actual ceremony. But after the betrothal, bilang na mag-asawa na kayo. Parang gano'n na ang trato. Exclusive na kayo. And it was during this period when she was found to be pregnant. Kahit nga ngayon, hindi rin madaling to be found pregnant without a visible husband na lawfully married, mga ganyan mga issue. Lalo na nung araw, 2,000 plus years ago, in a very conservative society like where they were. Dahil sa Deuteronomy 22:20-21, if no proof of the young woman's virginity can be found, she shall be brought to the door of her father's house, and there the men of her town shall stone her to death. Pag merong isang babaeng nag-asawa, pagkatapos hindi niya napatunayan na siya ay untouched, bigla siyang hihiyain, dadalin pa sa harapan ng bahay ng ama niya para pati ama niya ay mapahiyarin. Tapos, babatuhin siya hanggang mamatay. Deuteronomy 22:23-24, if a man sleeps with a virgin pledged to be married, you shall stone them to death. So puro batuhan ito hanggang mamatay. And the birth of Jesus was ushered by conflict with the Jewish law. It was ushered by a virgin conception, which is an out-of-the-boxness. Never heard of. Have you heard of a virgin conception? Diba? Kaya napakalaking controversy ang nalikha. Pagka ina-appreciate natin yung Pasko, yung parang Christmas card drawing na tahimik, may mga tala, nakikislap-kislap dyan, tahimik na tahimik. Hindi naman talaga gano'n ang simula eh. Conflict agad. Malaking conflict. So Matthew 1:19, because Joseph, her husband, was faithful to the law, eto na yung law, pasok ang law sa kwento. So alam mo na, the law requires batuhan. But Joseph, her husband, was faithful to the law and yet did not want to expose her to public disgrace. He had in mind to divorce her quietly. So hindi pa man sila nagsasama, divorce na ang magaganap. Dahil, syempre, ayaw naman ni Joseph na ituloy ang kanilang pagsasama na biglang meron na palang anak itong si Maria na syempre hindi naman kanya. So bakit niya aakuin? Bakit niya kakanyahin? Pero dahil siya'y mabuting tao, sabi, pero matapat din siya sa kanilang law, syempre maghahati ang loob mo. Law says, batuhan hanggang mamatay. Pero mabuti naman akong tao, naawa naman ako. So ang naging resolution, sabi niya,
tahimik ko na lang i-divorce. Hindi ko na ipag-iingay, hindi na ipapabato, pero divorce pa rin. Early on, the issue of the law is effectively open for discussion. Something that people who appreciate the Christmas story gloss over, na meron ditong subtle topic na nagaganap. Habang sa ibabaw ay nagaganap yung kwento tungkol kung paano ipinaglihi, pinagbuntis si Jesus, meron ding ibang issue pinag-uusapan, yung law. Kung paano ito nakakaapekto sa buhay ng mga tao at ano ang relevance ng pagkakapanganak ni Jesus sa law. Kung paano ito patuloy na i-handle ng mga tao who were under the law. The arrival of Jesus brings one foot of Joseph stepping towards grace. Di ba, grace na yan? Kasi sabi niya, nakakaawa naman, huwag na lang maibisto, huwag na lang maipabato. With the other foot still planted on the law, pero divorce pa rin. So, is this representative, symbolic of all humanity? Solo lang ba ni Joseph ang isyong ito? O ito ngayon ang magiging issue ng buong humanidad dahil dumating si Jesus at nabuksan ang topic na ito? Conflict between the faithfulness of the law and humanity and love is touched on very, very subtly. At yun nga ang pilit natin ngayong inuungkat. And this early on, examine where your very own 2 feet stand now in relation to grace and the law. Kasi tatahakin natin itong discussion na ito bilang isang issue na nabuksan sa pagdating ni Jesus. Now, relevant to Mary's marital status, Deuteronomy 24:1, if a man marries a woman who becomes displeasing to him because he finds something indecent, which is very subjective, something indecent about her, he should write her a certificate of divorce, give it to her, and send her from his house. A husband could divorce his wife easily for any big or small reason. Basta niya, I divorce you, period. Tapos ang kwento. Walang hearing, walang usapan, walang argumento. Tapos. But Malachi 2:15 to 17 talks about this thing also. Don't ever be unfaithful to your wife. God hates anyone who is cruel enough to divorce his wife. Here is ambivalence and conflict. Akala mo suklay na suklay, ayos na ayos lahat yung verses, agreeing with one another. Nakita mo, yung a husband, as provided by the law, can just easily discard his wife. Pero sabi naman dito, God hates anyone who's cruel enough to divorce his wife. In Malachi 2:16, I hate divorce, and I hate the cruel things that men do. Don't cheat your wife. And many people have very strong opinions about divorce. Actually, quote these verses mostly out of context. Divorce that is self-serving only to the man, meaning the strong, and gravely damaging to the woman, meaning the weak, is the kind of divorce God hates. Sabi niya, I hate it. You men, you are unfaithful, taking advantage of your situation, and you are divorcing your wife because you are privileged by the law. Later, Moses required men to at least issue a certificate of divorce, giving the woman token protection from further abuse. Kasi noon, pwedeng, ako si husband, meron akong gustong ibang makasiping na babae, pero unlawful naman yun, i-divorce ko yung asawa ko ngayon, I divorce you, period. And then papakasalan ko yun, at pag nagawa ko na yung gusto ko, i-divorce ko rin siya, I divorce you, period. Then balikan ko yung dati kong asawang iniwan na, halika na, babalikan na kita. Wala man lang kalaban-laban yung babaeng yun. Kaya sabi ni Moses, mag-issue kayo ng certificate of divorce, ha? May panghawakan man lang yung babae na dinivorce mo na siya at pwede ka na niyang hindi tanggapin kung gusto mo na naman makipagbalikan. But divorce remained acutely disadvantageous to women kahit mayroong papel. Jesus would correct this imbalance and protect women from being unfairly divorced and deprived of husband and family, of security, identity, and even dignity. Matthew 19:3-9. Some Pharisees came to him to test him. They asked, is it lawful for a man to divorce his wife for any and every reason? Kasi yun talaga gaganap, for any and every. Yung amoy balakuba ka, divorce. Ayoko na amoy ng paa mo, divorce. From small to big reasons.
Kaya sabi na, tinetest ang Pharisees si Jesus. Pwede ba talaga? Anong tingin mo? Kahit ano na lang, at lahat na lang ng dahilan, pwede? Because that was the practice. It was a test. If Jesus said, yes, pwedeng i-divorce ang lalaki according to the law, then he was not that loving. But if he said, no, huwag i-divorce, then he was unlawful because the law allows it. Lose eh. Wala kang win pagka hindi ka marunong sumagot. Matthew 19:3-9, sa pagpapatuloy, sabi ni Jesus, haven't you read? He replied, a man will be united to his wife, and the two will become one flesh. So they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no one separate. In other words, sinasabi ni Jesus, no to divorce that is self-serving to the man, to the strong. No to divorce that is disastrous to the woman or to the weak. Na-qualify. Why then, sabi ng mga nagtetest sa kanya, did Moses command that a man give his wife a certificate of divorce and send her away? Hindi ba pagpayag din yun? Basta bigyan lang ng certificate of divorce? Jesus replied, Moses permitted you to divorce your wives because your hearts were hard. But it was not this way from the beginning. I tell you that anyone who divorces his wife, and may I add in a parenthesis, for selfish reasons, except for sexual immorality, which breaks the one fleshness, and marries another woman, meaning divorce for remarriage lang pala ang gusto mo, commits adultery. Pagka nakipag-divorce ka para lamang makapagpakasal ka uli sa iba, magiging adulterous ka. Hindi yan katanggap-tanggap. May katanggap-tanggap na dahilan ng divorce, and that is unfaithfulness. Kasi na-break yung one fleshness. But anything less than that, hindi ganun ka-instantly available dapat ang divorce. In this study, we identify and define the gifts of Christmas as the eventual works and teachings of Jesus. Dahil ano naman ang kinalaman ng Belen sa divorce? Anong kinalaman ng Pasko sa divorce? Actually, yun ang underlying current ng storya. Jesus was born for people to reassess their relationship with the law. Jesus was born to set people free from all the needless shackles of the law. And one of the gifts of Christmas is protection of women in particular and the weak in general. If you like to read the subcontext and the subtext of the story. Innocent Mary could have been another victim or casualty of a man's privilege. But that was not going to happen because the issue is brought to the fore. It is brought out in the open. The grave disempowerment of women is brought into public consciousness, scrutiny, and correction by Jesus. Not to mention the issue of automatic jump to conclusions. Ano yung automatic? Nagdadalang tao, hindi naman siya yung ama, therefore makasalanan, therefore adulterous, therefore nakipag-niig sa iba, therefore dapat diborsyohin. Alam naman nating mali yung premise. But it was unprecedented. It was understandable that a man like Joseph would think that way, but it was not always acceptable, and now the story tells us na magdahan-dahan sa pag-judge. Another subtext of the story. Jesus gifts the weak, the marginalized, with empowerment, with Jesusness. Give this gift of empowerment to the weak. Yan ang magandang Christmas gift. Halimbawa, sa inyong pamilya, sa inyong social circle, sa inyong workplace, sino yung mga weak? Walang kalaban-laban, walang kalakas-lakas, walang pwedeng panghawakan, kapitan, ipagmalaki. Sila ang bigyan ng lakas, bigyan ng tinig, bigyan ng halaga, bigyan ng anino. Yun ang Pasko. Maraming kahulugan yung Pasko. At maraming ibig sabihin ang regalo nito. Consider Jesusness when you form a Bible-based opinion on social issues, like divorce. Huwag kang kuha na lang ng kuha ng verse kahit saan, tapos isasalpak mo doon sa harapan. Ito yung sabi ng verse. May context lahat dyan Kailangan unawain mo kung paano sinabi, paano ginamit, at igalang mo yung context noon.
Do not just randomly pick ancient verses and mechanically apply them out of context to today's life-defining issues. May mga totoong buhay na nakataya. May mga totoong kaligayahan at kalungkutan, totoong kahirapan at ginhawa, totoong saya at lungkot na nakataya sa bawat issue ng buhay. So magdahan-dahan sa pag-pick up ng mga verses at pag-a-apply nito. Dahil maaaring out of context ang iyong application, pagkatapos may mga mapahamak, may mga lumungkot, may mga mabigo sa buhay. Kailangan responsible tayo sa pag-a-apply ng mga verses. At kailangan nga salain kay Jesus. Kasi kung application yan ay napaka-legal, napaka-cold, tapos very unhelpful, in fact very harmful, kawawa ang tao. At si Jesus dumating to give people rest, to give people peace, to explain to people and make available to them the grace of the Most High God. Huwag basta verse ng verse, bato ng bato. Tulad nitong si Joseph, actually ibabato na rin naman niya yung verse, gently lang. Pero ibabato pa rin, divorce pa rin. What would happen to Mary na ang bata-bata mo, dinivorce ka na, anong future lang yan maghihintay sa'yo? Sa isang culture tulad ng culture nila. Basta na lang basta verse. Kaya, nanaginip itong Joseph at pinigil siya ng anghel. Huwag mong ituloy ang iyong napaka-verse-based decision. Kasi actually, mali ang decision mo. Hindi siya isang makasalanang babae. Hindi siya nagtaksil sa iyo. Refer the written word to Jesus, the living word. Isipin niyo mga kapatid, may written word, carved in stone thousands of years ago, in ancient tribal settings. Ia-apply mo today. What transportation must you do para ilipat mo yung konteksto, yung espiritu, yung diwa, ng katotohanan na yon to today's lives of real people? Kaya tinawag si Jesus na living word. Iko-compare mo yung written word, siyempre hindi yun makaka-adjust. Carved in stone yun. Cast yun there. Permanent. But Jesus is the living word. What does it mean na may living word? And what does it mean na if i-filter mo ngayon kay Jesus, ia-apply mo yung Pasko sa buhay ng mga tao ngayon? Paano yun? Kailangan merong ganong process. Hindi basta-basta kukuha ka sa verse written thousands of years ago, i-apply mo sa buhay sa barangay nyo today na ibang-iba ang sitwasyon. Jesus came to fulfill, interpret, reinterpret, redefine, and filter the law through love. Kaya siya living word. And may I add, loving word. Hindi basta word. Kung basta i-apply mo yung Deuteronomy, literally, outside of the context, you will be very cruel. You'll be very unkind. You will hurt and sometimes even kill people in the inside, in their hearts. So filter and interpret verses through Jesus. Like now, Joseph is confronted to filter his reality through the revelation given by the angel that though Mary was pregnant, she was not indecent. She was not sinful. Paano mo i-reconcile yun? Sa simple mind, irreconcilable yun. Pero reconcilable sa truth ng gospel. Kaya mahalaga, pag-aralang mabuti. Magdahan-dahan. Matthew 1:20, but after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. So God, through an angel, gets Joseph out of the box of the normal. Kasi normally, makasalanan yan, batuhin na lang or i-divorce. But God gets Joseph out of the box of the law of tradition. You see? Inilabas siya sa nire-require ng law, sa nire-require ng tradition, and still remain godly. In fact, became even more godly. Hindi lahat ng paglabas doon sa letters of the law ay paglabas sa pagiging makadiyos. Masalimuot ang pag-apply ng ganitong mga ideya. Lalo't may mga nakatayang buhay. May mga nakatayang kapakanan at kaligayahan ng tao.
God, through an angel, opens to Joseph a heretofore unimagined door, an exit from his pagdadalawang loob, an entry into a higher plane of consciousness and spirituality, which leads us to the next gift, extra scriptural revelation. Mga pagtuturo, pagpapaliwanag na labas sa written scripture, extra, kasi galing directly from the Holy Spirit. Revelation outside of and beyond written scriptures. And this is revelation in and through Jesus of the true image of the invisible God and Father. The people of old had been confined to their traditional concept of God, of the Father. Here comes Jesus, who gives a full revelation of the true image of God outside of their expectations, outside of their traditions, and beyond their written scriptures. Kasi kung ang ibibigay ni Jesus na pagpapaliwanag, pagpapakita sa Ama, kumpleto na sa ipinakita ng kanilang tradisyon, ba't pa kailangan ipakita ni Jesus? Kamukha lang pala. So, lampas at higit sa dati na nilang alam, ang ngayon ipapaalam ni Jesus, that is extra scriptural. Outside of and beyond their already written scriptures carved in stone. John 1:18, no one has ever seen God, but the one and only Son, who is himself God and is in closest relationship with the Father, has made him known. So nun pa lang, kay Jesus pa lang, naipakilala ng buo at ganap ang Ama. So ibig sabihin, dati yung alam nila kulang. So kailangan lampasan yon ng mga bagong pagpapakilala at katuruan na si Jesus mismo ang may dala. No one before or aside from Jesus has ever seen God. Can you imagine what that means? Akala nila, kilala na nila, akala nila, alam na nila, pero sabi, no one before has seen. Therefore, no one before can make the true Father seen by others because no one has seen the Father except Jesus. And now Jesus comes with an indispensable gift of revelation about the Father. Jesus revealed to the world a never-before written or articulated picture of God. Yan ang gift ng Pasko. Akala ng mga tao, alam na nila ang lahat ng dapat malaman tungkol sa Ama. Pero dumating si Jesus para ipaalam ang hindi pa alam at hindi pa nalaman kahit kailan except through His revelation. John 14:8-9, Philip said, Lord, show us the Father. That is all we need. Imagine, despite their scriptures, traditions, and religiosity, there was still an answered need to see and to know God. Sa kabila ng kanilang non-stop 24/7 religion, religious life, practices, traditions, sabi ni Philip, ipakita mo lang sa amin. Ipakilala mo ang Ama. Yan lang ang kailangan namin. So, hindi pa pala nila nakikita at nakikilala, kaya yun pa rin ang hinihingi nila. In spite of all their religiosity, there was a longing deep in their heart that stayed unmet, unsatisfied. And Jesus replied, if you have seen me, you have seen the Father. Ang lahat ng dapat mong malaman tungkol sa Ama, malalaman mo at nalalaman mo sa akin. Ako lang ang kilalanin mo, makikilala mo ang Ama. Kaya hindi mahirap makilala ang tunay na Ama ng Panginoong Yesus, God Most High. Tingnan mo si Jesus. Pakinggan mo yung turo niya. Tingnan mo yung body language niya. At yun ang kailangan at dapat malaman tungkol sa kataas-taasang Diyos. The teachings and acts of Jesus define, redefine, clarify the true essence and character of God. So it means it needed redefinition, reclarification, para lalong maging malinaw sa mga tao. Colossians 2:9, for in Christ all the fullness of the deity lives in bodily form. Kung magiging tao, yung unseen God, the Father, yung si Jesus yun. At yun ay sapat na para sa ating pangangailangang makaalam. Gifts of Christmas, revelation of God's grace and truth. Actually, yan ang pinakamahalagang gift.
Ang na-reveal sa atin ay Diyos na hindi magagalitin, mapagparusa, mapaghiganti. Ang in-reveal ni Jesus ay Diyos amang mabuti, mabait, mapagtanggap, mapagpatawad, God who restores, God who accepts us as His children and welcomes us into eternity. This is the gift of Christmas. Because before Jesus was born and before He taught about this, iba ang pagkakaalam ng mga tao tungkol sa Diyos. Laging galit, laging nagpaparusa, laging namamalo, napakahirap na ma-please, at hindi mo ma-please kahit kailan dahil hindi mo na masusunod ang lahat ng law all the time. So people were living in fear, they were living in a very stressed situation. Kaya Jesus comes and offers peace. Sabi niya, come to me, I'll give you peace. By knowing the Father through what I will make you know about the Father, you will have peace. You will trust in the Father's love and grace, and then you will have rest. Connected yan, interconnected yung mga ideas. John 1, 1-18, we have seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. Hindi full of anger, hindi full of hatred, hindi full of pakikipag-away, pakikipagtalo, pagmamagalingan, full of grace and truth. Dapat yun ang na-appreciate natin pag iniisip natin ang Pasko. John testified concerning Him. He cried out saying, out of His fullness, we have all received grace in place of grace already given. For the law was given through Moses. Grace and truth came through Jesus Christ. In contrast, sinabi yung law through Moses and then grace and truth through Jesus. Pinaghahambing para madaling makita ang pagkakaiba. The grace and truth of Jesus reinterprets and surpasses, even replaces, the law of Moses. Ngayon, kung Pasko ka ng Pasko, tapos nando ka pa rin sa law, hindi ka pa rin nakakalaya doon at sa lahat ng mga fear at mga guilt nakakambal ng law, di wala ka rin totoong Pasko. Kasi nga, yung Pasko, ang dinala, yung grace, yung forgiveness, yung restoration, yung peace. Galatians 3, 24-29, so the law was our guardian until Christ came. So hanggang dumating lang si Jesus yun, that we might be justified by faith when Jesus came. Now, that this faith has come, we are no longer under a guardian, meaning we are no longer under the law. How can you truly understand and enjoy Christmas when one foot nasa law, one foot nasa grace? Parang yung initial stage ni Joseph. Oh, I'm a lawful man, I like the law, so dapat i-divorce. Pero kakaawa naman, dapat mabuti tayo. That is gracious. So nagdadalawang loob. At marami mga tao hanggang ngayon, ang tagal-tagal na nilang Christian, nagdadalawang loob pa rin between law and grace. A one-half Christian is a one-whole nonsense. It cannot work. Lagi kang magdadalawang loob, lagi kang malilito, matatakot at mananakot ng kapwa. Jesus retained laws. Remember, hindi naman lahat ng law nawala. Jesus retained laws that are loving and gracious, especially those that promoted love and goodwill. Ang na-cancel, ang na-redefine, na-reinterpret ay yung mga cruel, unkind, yung mga ang bunga ay laging takot, away, galit-galit. Yun ang charge mo to grace. Now, gift of Christmas, revelation of the believer's membership and belongingness to God's family through faith in Jesus. Can you imagine this? That when you actually give Jesus a chance, when you listen to the teachings of Jesus and you believe in the teaching and you accept the teaching, it means you accept Jesus, you become a child of God. Symbolic lang ba yan, no? Child of God? Or literally, you become a child of God. That something in you changes, perhaps at genetic level. That you now are turned from just a child of your human parents to a child of God. Yung sinasabi sa born again, born not of the will of a human father, not by a husband's will, but born of God. That when you accept Jesus into your life as your Savior, as your Lord, that when you believe in His teaching and what He did for you, your status is changed
and you become a member of the family of God, and therefore you become eternal. You enter eternal life. John 5:24. That when you believe in Jesus, diba? You cross from death to life. At sabi ni Jesus, I am in you. You are in me if you believe in me. But I am in the Father, and the Father is in me. So when you are in me, you are also in the Father, and the Father is also in you. You become part of the sacred circle. You become part of the circle of life, of eternity, of the divinity that becomes available because you become a child of God. And all it takes is to truly understand the message of Jesus. That God loves you, God likes to be gracious to you, and when you accept that love and kindness by faith, you become righteous in the sight of God, and you become a member of the family of God. Kaya si Mary, sinabi nung ipinanganak niya si Jesus, dumating yung mga shepherd. Tapos umalis uli, pinamalita sa mga tao, pinanganak na ang anak ng Most High God. Mary pondered all this in her heart. Kasi mahalaga talagang pagbulay-bulayan, pag-isip-isipan in a quiet way, kung ano ang kahulugan na ang anak ng Diyos ay isinilang in the person of Jesus. And when you believe that, belief is everything. Sabi ni Jesus, tell this mountain to jump into the sea and it will. Because you believe that it will, then it will happen. When you believe, things happen. Then you believe, and it will be done to you. Ask, it will be given to you. Hindi lang basta ask, kundi ask in faith. And your faith, your belief will move the universe and will make things happen. Believers become spiritual beings belonging to the family of God with citizenship in heaven, therefore immune from the law of the earth. Di ba? Pag citizen ka na ibang country, immune ka sa law ng host country, lalo ambassador ka. We are ambassadors of Christ. So, you're immune from all these laws because you become a citizen of heaven. You become a child of God. John 1:12-13, yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. Children born not of natural descent, but of the supernatural, not of human decision or husband's will, but born of God. So ang pinag-uusapan dito, hindi physical birth. Something else happens. Another type of rebirth happens when you believe in Jesus. And this is a birth that is not of a husband's will, hindi dahil merong mag-asawa na nagsiping sila, tapos ikaw ang naging bunga nun. Hindi dahil merong physical activity ang mga magulang. No! Sabi gano'n, ibang uri ng rebirth ito. It's a rebirth from God. What a grand miracle when you, a human being, is reborn into the family of God by faith. Kaya gano'n na lang natin ipagdikdikan tong faith It's everything. Ano pa talagang pinaniniwalaan mo? Kasi yung paniniwala as thought, as belief, moves mountains. Jesus' believers are born again as new spiritual beings into a new heavenly race and family, the family of God. Yun lang ma-absorb mo, magrabing peace ang magiging bunga sa buhay natin. Hindi ka matatakot mamatay. Kasi namamatay lang yung katawan mo, yung spirito mo, balik na yan sa Diyos, automatic. So, ang laki ng nawawala. Kaya, where, O death, is your sting? Nasa nakamandag mo kamatayan kung ako naman ay anak ng Diyos? And the spirit returns to God who gave it. Only the body returns to the ground, not the spirit. One of the nicest things that I hear from people who listen to our messages, ang dami-dami sa kanila nagsasabi na grabe ang comfort na nare-receive nila nung mamatayan sila na mahal sa buhay. Hindi ko alam what part of our messages they mean, but a lot of people tell me, nung namatay yung nanay ko, nung namatay yung asawa ko, nung namatay yung anak ko, grabing comfort ang nakuha ko sa mga messages. Perhaps galing dito sa mga pag-expound natin ng kahulugan ng eternal life, ng membership in the family of God, ng salvation by faith. Yung mawala yung takot, yung nanay ko kaya nasa na ngayon, alam mo, nasa piling ng Panginoon, napakalaking ginhawa.
At hindi lang tayo nagpapanginawa, pambola, para lang guminawa. Dahil totoo. Ang importante lang maintindihan. Romans 8:14-17, for those who are led by the Spirit of God are the children of God. The Spirit you receive does not make you slaves so that you live in fear again. So ano isang patunay mo na ka na ng Diyos, hindi ka na slave, hindi ka na utak slave. And that is slavery to the law, ang pinag-uusapan. Rather, the Spirit you receive brought about your adoption to sonship. And by Him we cry, Abba, Father. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Ang Spirito ng Diyos, ang Spirito mo, sila mag-uusap para mo mapatunayang anak ka na nga ng Diyos. At nararamdaman mo yon. Napapatunayan ang ating kapayapaan, ng katahimikan ng loob, katiwasayan, at ng pag-ibig kahit sa kapwa. We will know. Nobody has to tell us. The distinctive of the true children of God is freedom from fear. Fear of what? Of the law. Of judgment and punishment by the law. Fear of death and separation from God. Yan ang tunay na distinctive ng anak ng Diyos. Not some high-sounding theology, not religious membership. Puso mo ang magsasabi sa'yo. Mararamdaman mo na oo nga, naghahari sa akin ang Diyos, buhay yun, naintindihan ko, at may kapayapaan ako tungkol doon. Gift of Christmas, Jesus sets people free from the law. Dapat clear kasi lagi sinasabi, Jesus sets free, but from what? From the law. Galatians 5:1, Christ has set us free. This means we are really free. Now hold on to your freedom, and don't ever become slaves of the law again. Hindi natin guni-guni, hindi natin in-interpret clear, exact words of Scripture that freedom in Christ is freedom from the law. Not from other things. Kasi nako-complicate yan eh. Akala na yung bahoy na kay Kristo ka na, dapat free ka na from smoking. Free ka na from this, free ka na from mga iba-ibang temptation. Tapos mabibigo ka dahil alam mo, kahit na kay Christ ka na, may temptation pa rin, may ganito pa rin, may failure ka pa rin. Pinagdududahan mo tuloy kung na kay Christ ka nga, kung saved ka nga. Kasi ang freedom here is from the law, from the punishment of the law, from the cruelty of the law, and from the guilt brought about when you break the law. Hindi sinabing perfect being ka na dahil na kay Christ ka na, hindi ka na matetempt, talagang labo yung enemy, yung may enemy ka dyan, tadying enemy, love you. Samantalang, hindi naman yun ang gusto mo talagang gawin, di ba? Nagtataka ka ngayon, di yata ako anak ng Diyos. Magkakaroon ka naman ng fear. Kaya unawain mo that freedom is from the law, not from your human nature. Kasi hanggang mamatay ka dyan, nandiyan pa rin yan. Umi-improve lang nga, nababawas-bawasan yung mga pangil, yung mga sungay, pero ando pa rin yun. Kung aaminin mo yung totoo, alam mo yun. Pero pag in-expect mo na ang freedom na yun, nagiging holy ka talaga, lahat, walang kasalanan, walang bahid ng kung ano-ano man, nagigilty ka tuloy dahil on the ground, alam mong nabe-break mo pa rin. Kaya dapat unawain. Na-grace, hindi performance mo, kaya ka considered righteous. John 8:34-36, so if the Son sets you free, you will be free indeed. Jesus gives freedom from the law that makes people sinful and brings and causes spiritual death. Ephesians 2:14-15. Christ gave His own body to destroy the law of Moses with all its rules and commands. Again, this needs no interpretation. Exact words of verses ito. Christ came to destroy the law so that you will be freed from the law. Romans 4:15, and where there is no law, there is no transgression, according to the New International Version. Now, the NCV says, but if there is no law, then there is nothing to disobey. Ponder what those words really mean. Awareness of, submission to the law leads to guilt, to fear, and torment. It leads to hell in thought and emotion, as we can see in this oversimplification,
that when you are always under the law, when you fear the law and the law is always in your mind and your heart will be living hell because you will only be guilty and afraid. You can never have peace and rest. Matthew 23:15, sabi ni Jesus, doon sa mga nagpapairal ng sobrang law, fear, takot, woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You travel over land and sea to win a single convert. And when you have succeeded to convert them, you make them twice as much a child of hell as you are. Pag nagtagumpay kayo na makonvert yung mga tao into your teachings, dinodoble nyo pa ang impyerno sa kanilang puso, sa kanilang isipan, dahil binubuhay nyo sila sa takot, sa guilt, sa hirap ng loob. You bring hell instead of heaven into their hearts and minds. Meanwhile, talking about the kingdom of heaven, Luke 17:20-21, some Pharisees asked Jesus when God's kingdom would come. He answered, God's kingdom isn't something you can see. Hindi yan lugar, hindi yan sitwasyon, hindi yan kwarto, hindi yan anuman. There is no use saying, look, here it is, or look, there it is. God's kingdom is here with you, in your hearts, in your minds. Pag nagahari ang kabutihan ng Diyos sa inyong puso, pag-ibig, pananalig, pagmamahalan, your heart is the kingdom of God. Your mind is the kingdom of God. And God is your king, and you are the subject, and you do what the king commands, and the command of the king is love. Gift of Christmas, the kingdom of God or heaven in us, in the mind and heart, in thought and emotion, which translates to peace and rest. Ang sarap naman ng gift of Christmas, ng gift of Jesus, that the kingdom of heaven is brought into our hearts. Kasi kung yun ay lugar na pupuntahan mo pa, paano kung wala kang ticket? Paano kung ayaw kang pagbuksan ng gatekeeper? Paano kung hindi mo na-meet ang mga requirements? At kung mga physical places yun where you need to go on a pilgrimage, paano kung wala kang pamasahe? Paano kung hindi ka healthy para magbiyahe? Paano kung wala kang means, wala kang visa? So, inilagay na sa heart natin yung kingdom. Huwag hanapin kung saan-saan. Paghariin lang ang pag-ibig ng Diyos. Tanggapin ang kanyang pagpapatawad, ang kanyang walang patakarang pagtanggap sa atin at pagmamahal. Your heart will be the kingdom of God. At malalaman mo kung nangyayari na yon, you have peace and rest. So make your heart and your mind the kingdom of God. Tulad ng ating oversimplified illustration. So ang kingdom of God, wala sa mga ulap, wala sa mga kung ano-anong land, na holy land, holier land, holiest land. Nasa puso yan. Nasa isip. Dala-dala mo kahit saan. Matthew 11:28, sabi ni Jesus, come to me, all of you who are weary and burdened by all this Pharisees, and I will give you rest. Gift of Christmas, Jesus brings people out of the rigid box of traditional religiosity. Inilabas ni Jesus ang mga tao mula sa makikitid at maliliit na kahon ng pag-iisip. All over the Gospels, Jesus introduced ideas that were new, unprecedented, out of the box. Hindi dumating si Jesus para lang i-memorize at i-repeat yung lahat ng dating alam na ng mga tao. Hindi siya dumating para lang ulit-ulitin yung dating alam na. Nagdala siya ng mga bagong kaalaman, which means out of the box. Kakaiba. Mark 1:27, the people were also amazed that they asked each other, what is this? A new teaching and with authority. He even gives orders to impure spirits and they obey him. So how can we reject the new teaching?
Ano to? Sabi ganun, walang ganito, wala tayong alam na ganito, wala tayong reference sa mga ginagawa ng Jesus na to. Bago to, nasa labas to ng dati na nating nakasanayan. Sabi, new teaching. So clear na new teaching. Pero sabi niya, pero nagpapalaya siya ng masasamang espiritu, sinusunod siya ng mga espiritu. Paano natin tatanggihan tinuturo niya? May validation, may proof na siya ay anak ng Diyos. Kasi pati mga espiritu sumusunod sa Kanya. Jesus sets free from the law, and Jesus sets free the people who were under the law, and initially they were the Jews. But Jesus sets free from the law all other peoples, even non-Israelites, who got entangled with the law. Kasi kahit yung mga ibang lahi na hindi naman sila original na binigyan ng law kasi binigay yun sa Jews, kinopya nila yung mga Jews, pinairal na rin nila sa buhay nila yung mga laws ng mga Jews, naging law na yun sa sarili nila. Kaya sila man ay kasama sa pinapalaya ni Jesus. Romans 2:14, kapag ang mga hentil na hindi saklaw ng pautosan ay gumagawa batay sa panuntunan nito ayon sa kanilang likas na pag-iisip, ito ay nagiging kautosan na para sa kanila. So kahit hindi sila Jew, hindi sila tumanggap ng laws given to the Jews, pero ganun na rin ang in-apply nila sa buhay nila, naging kautosan na rin yun sa kanila at kasali sila sa pinapalaya ni Jesus. But many supposed Jesus believers and leaders insisted on imposing Jewish laws on the developing Jesus Church. Pansinin niyo ito mga kapatid. The Jesus Church was growing. One foot niya nandun pa sa Jewism. Pagkatapos, siya ay umaandar at lumalago. Pero may mga conservative Jewish people that had become parts of the Christian community na ipinipilit nila yung Jewish laws onto the new growing church. As if hindi nangyari si Jesus. Acts 15, 1-2. Certain people came down from Judea to Antioch and were teaching the believers, unless you are circumcised according to the custom taught by Moses, you cannot be saved. This brought Paul and Barnabas into sharp dispute and debate with them. Nagtuturo si Paul ng salvation by grace. Yung itinuro ni Jesus the grace and goodness of the Father. Nagtuturo siya sa mga Gentiles at naintindihan niyo ng mga Gentiles. Pero pagtalikod niya, may mga missionary from Jerusalem, from Judea, from among the conservative Jewish people who have become members of the Christian community. Pupuntahan nila yung mga churches na yun na itinanim ni Paul at sasabihin nila to, pag hindi kayo nagpatuli, hindi kayo maliligtas. Kailan man tinuro yun ni Jesus? Pero ito, pinaiiral na naman nila yung Jewish law even on Christian churches. Kaya galit na galit si Paul, nang gagalaiti siya at kutakot-takot na debate ang nangyari buong buhay niya dahil sa mga Jewish Christians that were turning Christianity into another branch of Jewism. Kasi noon naman simula hindi clear magkakaroon ba ng bagong church o sekta lang ito o section lang. Pero clearly, the teaching of Jesus, it is inescapable that you put up another organization that is free from the law. Meanwhile, may mga taong ipinipilit, sige, Christian kayo, niniwala kayo kay Jesus, pero ito yung law, gawin pa rin natin. So, yun. At hanggang ngayon, ganun pa rin ang mga raging debates. Grace ba o law? Hanggang ngayon, buhay ang debating yan. This debate continued to rage through time. At naman ng ating panahon at henerasyon ang mga issue na ito. Acts 15:5, then some of the believers who belonged to the party of the Pharisees stood up and said, the Gentiles must be circumcised and required to keep the law of Moses. So hindi na lang yung circumcision, all the other laws pa. Parang hindi nangyari si Jesus. Parang hindi sinabi ni Jesus yung mga sinabi niya. Noon pa man, the sharp debate was about old or new covenant, tradition or Jesus' new teachings, unchanging legalism or new spirit, law or grace, judgment or love, in other words, Pharisees or Jesus-ness. At hanggang ngayon, issue yan. Give yourself the gift of Christmas. Clarify where you really stand. Clarify
the dynamics between law and grace in your own heart and mind para hindi nagdadalawang loob at hindi nahahati. Noon pa lang, may mga nagpapasok na ulit sa very young church ng Law of Moses, from which Jesus set people free. Kaya dapat talaga mag-Jesus filter. You don't know why some people are offended by the Jesus filter. Masama bang gamitin si Jesus na filter? Na lahat ng katuruan sa kanya mo salain. Ano sabi ni Jesus tungkol dyan? Tuloy ba yan o hindi na tuloy? Di ba? Ilalagay na ba yun sa freezer, sa file, sa cabinet, or sa active file? Masama bang gawing filter si Jesus? Masama bang gawing si Jesus na standard? He is the image of the invisible God. All the truth that can be known about the Father is revealed by Jesus. So siya ang dapat na filter. Kung sinabi, tinuro ni Jesus ang freedom from the law sa mga Jews, ano pa sa non-Jews? Ano pa sa Christians? Unawain natin ito, hindi basta puro Merry Christmas, Merry Christmas. Kasi may mga malalalim na issues ang Christmas. Gift of Christmas, confidence in God's grace through Jesus. To be confident, yung kampante ka, payapa, tahimik, kasi nagtiwala ka na eh. 1 John 4:18, there is no fear in love. But perfect love drives out fear. Because fear has to do with punishment, meaning law. The one who fears is not made perfect in love, in grace, in Jesus. Kaya susuriin mo lang, am I in fear? Do I live in fear? Doon mo lang malalaman kung nagtiwala ka na nga ba? Naghahari na ba sa'yo yung grace, yung love? Nagtitiwala ka na ba doon? Wala naman tayong bagong binanggit, mga kapatid. Lahat na ito, dati na. Ang mahalaga lang, lalo ngayong Kapaskuhan, mag-review tayo ng basic things. Receive and enjoy. Give to others the other gifts of Christmas. Level up from the law to God's grace. We will be much kinder to others and to ourselves if we did that. We will be much more peaceful, loving, like Jesus. Gift of Christmas, the taking away of fear. Napakalaking kayamanan, mga kapatid, na matanggalan ka ng takot. Napakahirap yung takot pag nagahari sa puso. To Mary and Joseph, ang sabi ng angel, do not fear. At paulit-ulit yung theme ng do not fear, lalo kay Jesus. To all who believe in Jesus, do not fear the unfamiliar and the new. Huwag kang allergic sa new. Jesus was all about newness. New wine skin, new spirit, new covenant, puro new. Huwag kayong matakot sa new, huwag kayong magkandara pa sa paghawak kapit tuko sa old. Dumating nga yung new eh. Do not fear the kingdom of God. Do not fear the teaching of Jesus and Jesus-ness. And never fear the new teaching, which is love. Marami kasi sa love pa takot, sa love pa allergic. Ang gusto hatred, ang gusto anger. Ayaw ng grace, ang gusto judgment. Bakit ka kukuha ng batong ipupukpok sa ulo mo? Eh ang linaw-linaw na itinuturo na ni Jesus. Pasko ng Pasko every year, dumami na. Pero in fear pa rin. Kaya dapat magbulay-bulay. Mary was pledged to be married to Joseph. But before they came together, she was found to be pregnant through the Holy Spirit. Sabi ng Scripture. Reminders of Christmas. Hindi lahat ng mukhang makasalanan ay makasalanan nga. Isipin nyo lang yan. Maganda na yung pamasko sa sarili at sa kapwa. Hindi lahat ng mukhang makasalanan ay dapat at kailangang i-judge at batuhin to death. Kasi kung ganyan ang gagawin natin, nauna na si Mary na binato to death. At maraming tulad niya, napagkakamalang makasalanan, napagkakamaling nagkulang, pero hindi. Hindi lahat ng hindi maunawa ay mali. A wise man once said,
It is exceedingly foolish for a man to think that what he does not understand is wrong, or what he does not see does not exist. Lumabas tayo sa kakitiran at kababawan because there's a wide world out there na binuksan ni Jesus. Sa istorya pa lamang at detalye ng pagkakapanganak sa Kanya, ang dami ng kahong nabuksan. Hindi lahat ng mukhang mali sa tingin mo ay mali na nga. Hindi lahat ng mukhang tama at nagtatama-tamaan ay tama na nga. Dapat manuri. Lesson sa Christmas na kauna-unahan sa buhay ni Mary and Joseph, magdahan-dahan in jumping to conclusions. Magdahan-dahan in judging others. And listen to the Holy Spirit and give people you judge and have judged this gift of Christmas, this gift of Jesus, a second look. I like to challenge you mga kapatid. Siguro sa inyong circle of family, magulang nyo, anak, kapatid, in-laws, mga kaibigan, katrabaho, meron na kayong na-judge. At carved in stone na yung judgment na yun. Talagang yun na, hindi na matitibag, hindi na mauusod, hindi na matitinag. Give yourself and these people a gift of Christmas. Give them a second look. Nung araw na dinjudge natin sila, maring limitado pa yung utak natin, pero malaki na yung naging growth since then. Give them a review of the case and your judgment. And it's not too late na magpatawad sa kanila o humingi ng tawad sa ating sariling kapangahasan na mag-judge agad nung mangmang pa tayo. Review. You might even renew friendships and relationships. Review. And give forgiveness kung kailangan. Or give at least toleration. Colossians 3:13, be tolerant with one another and forgive one another whenever any one of you has a complaint against someone else. Give the gift of forgiveness, of toleration if that is needed, and give the gift of acceptance. Lalo sa in-laws. Baka naman may manugang kayo, 3 na yung apo niyo sa kanya, hanggang hindi niyo pa natatanggap. Kakamatayan niyo na yan. Pinakasalan ng anak niyo, inanakan, tanggapin niyo na. Ipamasko niyo na, at least kahit sa sarili niyong budhi. Para kayo matahimik. O ang sarili mong biyanan, hindi mo matanggap. Mapapalitan mo ba yan? Huwag kang mag-Merry Christmas ng Merry Christmas. Tanggapin mo yung biyanan mo, mahalin mo, magsip-sip ka sa kanya, baka mamana mo ba ang golden orinola. Aba, marami napapala ang sip-sip sa biyanan, ha? So, please naman, tigilan na natin yung mechanical Christmas card, Merry Christmas. Dibdibin natin ang kahulugan. Romans 14:1, welcome all the Lord's followers, even those whose faith is weak. Don't criticize them for having beliefs that are different from yours. So, itolerate mo kahit mga ibang relihiyoso dyan na iba ang doktrina. Sinasabi niyan mismo ng Scripture. Give people with love and understanding. That way, you and the rest of the world can have a Merry Christmas. Maligayang Pasko mga kapatid.